I have several questions. One is, I heard from Bruce na yung factory niya is nasa Bulacan. Tama ba? Bulacan? Sa Northfields. Oo. Sa Northfields Laboratory, doon ginagawa yung requirement. First question ko is, selling sources ng malunggay, aside from Bulacan. Second is, kung na-approve ng FDA noong 2016, is this your first time to launch sa press? And third question is, yung mga Ilocano kasi, mga Kapampangan, kinakain nila yung bunga. So, I understand also na mga Ilocano mahabang buhay because of malunggay. Pero meron ba kayong ginawang research na yung bunga ng malunggay ay magagawa yung prime? Actually, yun po kasi ginamit namin, kids. And then, yung home source no, alam ko may plantation sila ng malunggay. Dati yung kasi sinusource daw nila yun sa iba't ibang province. Kaya alam mo, kung titignan mo kasi sa market, marami na rin yung existing na malunggay supplements. Hindi lang po kami, sa totoo lang. Pero syempre mo, ang maging kabaita siya po yung the best. Syempre, ayun lang tayo. Pero ano mo yun? Marami mong demand before. So, ang ginawa mo nung may-ari, yun mo yung kwento sa amin, nagtanim po sila. Para mo yung source, hindi mo sila umaasa doon sa mga binibilan nilang mga farmers. So, yun mo yun. Talagang galing mo siya dito sa, dati nga mo, nagagaling pa daw ng Davao. Tapos ngayon mo, nandito na lang siya sa Luzon. Yun mo yung sabi, parang sa kabalatuan po yata. Yung huling kwento nila sa akin. Second question, first time to launch sa press. Actually, hindi namin to nilaunch formally. Pero ang ginagawa namin nila before, kami nila Isabel, meron kami mga product orientations. And then may mga group, parang yung binanggit ni Isabel kanina, pumupunta siya sa mga hospital para sa padaria. Nilo-launch namin siya sa mga nursing moms, mga soon-to-be moms. Tapos doon naman sa mga teenagers, pupunta kami sa mga school. Doon naman sa mga age of puberty, para makatulong doon sa mga iron supplementation pag nagdadalaga na yung mga batang babae. And then, sa adults naman, lalo na po yung, alam niyo po yung pag matanda ka na, wala ka na rin ganang kumain, yung mga elderlies. Yun po yung mga nade-deprive marami ng mga vitamins and minerals sa katawan. Kasi hindi na po sila magana. Kung minsan, ang gusto lang nilang kainin, lugaw. Nagkakaroon kami sa home for the diligent before. And then, ang gusto lang nilang kainin, lugaw. And then, yung meat, hindi rin nila kakainin yung meat. So, yung ang ginagawa actually, ang parang suggestion namin before, lagyan nyo ng malunggay leaves. And then, mag-supplement ng moringa vitamin. Ay, yung fruits. Fruit ng malunggay. Ano po yun? Yung research about the fruit. Yung? Bunga ng malunggay. Yung sa fruit ng malunggay. Pag titignan mo yun sa data, di mo ba sa, ako mo taga-Pangasinan, ginugulay mo yan ng mama ko, yung fruit. And then, nabasa ko po doon sa equal, daw po yun, the leaves, the bark, the fruit. Doon sa prutas, ang nakukuha mo nila doon sa seed, yun po yung moringa oil. Pag po nakakita kayo ng mga shampoo at saka sabon, ang nakalagay mo doon, moringa oil extra. Yun po yun, doon po siya nanggagaling sa prutas. Pero pag po sa supplements po kasi, ang pinakamaganda kong nilagay is the leaves. Kasi pag oil, nagta-turn rancid po yan. Kaya pag nilagay mo siya sa capsule, hindi mo siya magtatagal. Pero meron mong naglabas sa market before na moringa oil, tama ako mo, na oil yung nandun sa loob. At then, ang balita ko hindi yung nagtagal kasi nagkaroon na sila ng problem sa stability. Yun yung problema. Mas stable siya pag supplement sa leaves. Pero pag sa mga cosmetic products like soap and shampoo, maganda kong ilagay yung moringa oil.